Magandang umaga muli sa ating lahat. Good morning. Let us claim that God is good and all the time. Hallelujah. And maraming salamat sa ating napakaganda na mga CWA for that very inspiring na kanta or rendition ng, ano daw yun? Each one, rich one. Kung saan tayo ay pinapaalahanan na tulad ng pagtawag ni Hesukristo sa atin para mamunga, tinatawag din tayo para i-reach out yung mga kapatid natin at gabayan, turuan, at tulungan sila sa paglago ng kanilang pananampalataya. Tama ba? Or mali ako? Tama. So same goes with us. At dahil dito mga kapatid, ngayong third Sunday in Lent, dalhin ko kayo sa isang kwento na sisimulan natin ng isang tanong para ating pagnilayan at kuhaan ng aral ngayong panahon ng Kwaresma. Ito ay sa katanungan na, kamusta na ang pamumunga ng inyong mga buhay? Do you bear the fruit that was sown to you through the works and gifts of the Holy Spirit? Dami nun di ba? May love, may joy, may peace, may patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Namunga na ba sila sa inyong mga buhay? Our scripture today tells us a story. Tungkol daw to saan? Sa isang puno na hindi namunga ng kanyang bunga sa loob ng ilang taon. 3 taon. Ngunit, ang tagapag-alaga ng ubasan ay patuloy pa rin naniniwala na maaari pa itong mamunga. This is a powerful reminder for us today. Lalo na kapag iniisip natin ang mga hamon na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Let's take a closer look at this story and what it means for us. In Luke 13, maririnig natin ang tungkol sa mga taong lumapit kang Jesus dahil may katanungan sila. Nagtanong sila tungkol sa mga trahedyang nangyayari sa mga tao. Tinanong nila kung ang pagkamatay ba sa iilan sa mga tao ay dahil ba sa mga mabibigat na kasalanan na kanilang nagawa? But Jesus responded by shifting their focus. At sinabihan niya sila na sa halip tumingin sa iba, inahamon ni Jesus sila na suriin muna ang kanilang mga sariling mga puso. Huwag muna tumingin sa iba. Ang hilig kasi nila magturo or tumingin ng mga kasalanan ng iba. Tapos ay nagkwento ngayon si Jesus ng isang talinghaga, parable. Tungkol daw to sa isang puno. Anong klaseng puno? Ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay puno ng igos. Hindi ko alam anong igos Pero fig tree sa English. Ito ay isang puno na hindi daw namunga ng kanyang prutas. Kaya, according to the Gospel of Luke chapter 13, verses 7 to 9, nainis ang may-ari ng lupa at sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong iyan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan. Pero sumagot ang tagapag-alaga, hayaan nyo na lang po muna ang puno sa taon na ito. Huhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa darating na taon. Ngunit kung hindi pa rin, putulin
na natin. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay nagtuturo at nagpapaalala sa atin ng parehong pasensyang pinapakita at pinaparamdam ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. At ang tungkol sa kanyang inaasahan na pagbabago na ating gagawin para sa kanya. Kaya dito makikita natin na ang puno ng igos ay kumakatawan sa bayan ng Diyos, God's people, kung saan sila ay nilalayong mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa pag-ibig, awa, at katuwiran ng Diyos. Samantala, ang bunga naman ng puno ng igos ay sumisimbolo sa mga nakikitang palatandaan ng isang nabagong buhay na ipinapakita sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan, pagpatawad, katarungan, at pagmamalasakit. Pero hindi pa dito nagtatapos ito. May babala pa pagkatapos ng ang kwento. Napakaseryosong pinapaalala ng Panginoong Hesus sa lahat. Kung saan, sinabi at narinig natin, kung ang puno ay tumangging mamunga, nanganganib itong maputol. Alam naman siguro natin ang konteksto nito. And let it be by God's will kung anong klaseng pagputol ang gagawin niya. Make it ang reward ba? Ganun ba ang Diyos? Or inheritance? Or salvation? Whatever it is, kung tumanggi man ang isang puno sa pagbunga nitong prutas or bunga nito, puputulin ang puno. Pero hindi ito sinasabi ni Jesus upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo. Tingnan niyo mga katabi niyo, gising pa? Gising pa. Upang ipaalala sa atin na may mga kahihinatnan ang kakulangan natin sa espiritual na paglago o paglaki. And yes, God's grace is abundant, but it is not something we should take for granted. And lastly, ang panawagan naman ng tagapag-alaga, sabi niya dito na huwag munang putulin, ay nagpapakita at nangangahulugan ng awa ng Diyos. May awa ang Diyos sa lahat. Ito ang ating tandaan. Ang Diyos ay matiisin na nag-aalaga at gumagabay sa atin. Ngunit, may ngunit. Ngunit, upang tayo'y lumago, kailangan nating tumugon ng may pagsisisi, pagninilay, at bukas na puso upang hayaang hubugin ng Diyos ang ating mga buhay. This parable reveals two important things about God's heart during this Lenten season, lalo na sa journey natin. Una, mga kapatid, totoo na ang Diyos ay mapagpasensya. Di ba tayo makonsensya niyan? Mapagpasensya ang Panginoon. Tulad ng tagapag-alaga ng lupa, hindi sumuko ang Diyos sa atin. Kahit na tayo'y nadapa, nabigo, o pakiramdam natin ay hindi tayo lumalago, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon. Another chance. Hindi ba't nakakatuwang isipin yon? Pero hanggang kailan yung chances na ibibigay ng Panginoon? Pangalawa, God's grace calls us to grow. Grow, ha? Kailangan nating mag-grow. Kaya ang sabi sa atin sa Sunday School, read your Bible, pray every day, and you grow. So, kailangan nating lumago, tumanda sa ating pananampalataya at hindi manatiling bata sa ating pananampalataya. Ang tagapag-alaga ng lupa ay hindi lang basta iniwan ang puno. Siya ay kumilos. Hinukay niya ang palibot nito at naglagay siya ng pataba. Sa parehong paraan, mga kapatid, God nurtures us through His Word, through prayer, and through moments in life that challenges us to grow. Pero paano yung response natin?
May ginagawa ba tayong response in growing? Do we take the word seriously or dinadaan lang natin sa kabilang tenga? Mga kapatid, nararamdaman nyo ba na hindi na kayo nakakausad or lumalago sa inyong spiritual life? Hindi na ba kayo nakakasiguro na may darating pang pagbabago sa inyong mga buhay, sa inyong mga relasyon, sa inyong trabaho o sa inyong spiritual na buhay? Ang kwento ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na kahit pakiramdam natin na tayo ay tuyo o walang bunga, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Patuloy pa rin siya nagtatrabaho, naguhukay, nag-aalaga at tumutulong sa ating paglago. Pero ano ang ginagawa nating hakbang? Kinukuha ba natin ang nutrients na nilibing niya sa palibot natin para tayo ay mamunga, or hindi na natin kinukuha or pinapakinggan ang words or mismo ang gabay or ang salita ng Panginoon? Now, for this moment of our journey, for this Lenten season, sana bigyan din natin panahon ang pagninilay nitong mga tanong. What areas in your life feel like that unfruitful tree? Parang tulad ng puno ng igos na hindi na namunga. Ano yung mga areas sa inyong life na parang ganun? At are there places where you've stopped expecting growth or change? Na parang di ko na kaya, parang di pwede. Pero ginawan ba natin ng aksyon or sinubukan ba natin gawin? Mga kapatid, ang Kwaresma ay isang panahon para tayo'y huminto, magnilay, at pahintulutan ang Diyos na alagaan tayo upang hubugin ang ating mga puso at buhay para makapagbunga tayo ng mga bagay na sumasalamin ng Kanyang pag-ibig. Again, God's patience is great. Napakaganda. But we must not take it for granted. Kasi merong limitasyon. Remember, anong sinabi niya? Pag itong puno hindi na mamunga, putulin. Lent is our one more chance. One more year. A chance to let God work in our hearts and help us grow. Ask yourself this week, what fruit is God calling me to bear? Whether it's patience, forgiveness, or compassion, sana pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa pag-nurture ng ating mga buhay. May we respond sana to God's grace by bearing fruit that reflects God's love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.